compliment lang. Opo. Yung mga equipment ng gobyerno. Oho. So, kita niya, di ba? Oh. Siya yung gagawa ng program, siya yung gagawa ng design. Sang-ayon sa gusto niyang design. Quality control, hawak niya. Sino nga sa kanya? Wala. Siya kukolekta ngayon. At pag nakolekta niya, bagman siya. Pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para sa'yo. Nakasingil na tayo. Boss, ito yung for the boys. Nako. Masaya kayong lahat, di ba? Oo. Sino ngayon ang Sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa-awa? Sino ang grave party? Ang taong bayan. Na palagi na lang pinupuntahan ng baha. Yan. Ang iba nangamatay pa kasi na leptospirosis. Yun nga. Hindi ba sabi ng Pangulo? Mahiya naman kayo eh. Yun. Alam mo kung ako yung Pangulo, Jen? Ano po? Bakit buhay pa kayo? Ewan ko may... So, ang kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga construction, itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang, baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano pa man, at least, meron daw pong natatrabaho, Sen. Yun po ang balitang nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ano? Opo, dati daw po. Nagkukumahog. Dati daw po, 1, 2, 3 lang ang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na nagtatrabaho. 24 oras. Siguro nga. Pero may tatago mo pa kaya yan? Hanggat may tatago siguro, Sen, gumagawa ko ng paraan. Meron siguro, pero yung pwede sigurong kumpunin. Pero yung mga nakuha na ng litrato, kamukha yung pinakikita nyo kanina. Ha? Nai-record na. Siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ganun ho ba? Di ba? Yun doon sa may parte ng Lucena, Quezon, meron nga nakikiusap eh. Natatawa nga ako eh. Kung ano-ano yung pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako'y tatanungin nyo kasi po talagang kukumpunihin ko po eh. Ganun. Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako natatawa eh. Kaya po namin kumpunihin talaga. Kaya kang sabi sa'yo, 24 oras ang trabaho, Sen eh. Pero, ito yung okay, tatanggapin ko yan. Opo. Kapag wala ng baha. Kasi kung kinumpunom ito, ang dami rin naman ko. Hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Kaya kung kukumpunihin ninyo, magmilagro kayo. Binibigyan ko kayo ng 1 week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng 7 araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Pero paano natin ito babalansahin, Sen? Siyempre, alam niyo po, maraming maapektuhan ngayon. Na mga pagawain, baka iba dyan, huminto, o kaya naman, siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumastos ang gobyerno, para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung bang pag-imbestiga namin, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Baka ho kasi huminto yung mga pagawain at mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi kung ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumunoy. Bahala ka, lalo mong pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. May ongoing. Pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan na lang ang pinaggagawa mong ganyan eh. Wala rin namang ibubunga yan. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napakatibay ng ginawa mo. Jesus Marios, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang naggumawa ng tulay na hindi naman, wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba maraming picture na lumabas na ganyan, Nelson? Oo. Hindi mo dapat... Kamukha nung nangyari nung panahon ni Noe, di ba? Ayan, opo. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo ng daw sa bundok eh. Bakit ka magtatayo ng daw? Hindi naman nila alam kung paano mangyayari. Inutusan siya, dito ka gumawa. Sila, wala namang nag-utos sa kanila. Sila lang naman ay driven nung kanilang kaswitikan na makagawa ng pera. Kahit saan na lang ilalagay. Nakalain gumawa ka ng revetment doon sa bundok para sa baha. Wala namang ilog doon. Kaya nga yung nakita mong initial na findings, hindi naman flood prone pero doon ka nag-concentrate. Ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Ay tingnan mo yung Albay. Albay 273. Hindi kasali yan. Tingnan mo yung Leyte.
Leyte, 262. Hindi rin kasama yan. Oho. O, paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun ang sinasabi ko. Bulacan, 668. Hindi, flood prone naman yan. Ayan, talagang, oo. Metro Manila, flood prone. Pero walang nakalagay dyan. Wala rito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, ang tibay ng ginawa niya. Opo. Eh, sinong dadaan dyan? Meron bang baha dyan? Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Oho. Eh, baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan para may pang-cover ang tao. Doon dadapa. Saan ka naman nakakita ang mga ganyan? Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road reblocking. Dahil wala nang mailatag na project, tapos na lahat eh. So kukut-kutin nila ito. Tsaka nila bubuhusan uli. Pasagin. Ito mga ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control lang muna. Oo. Di ba? Pero sinabayan kayo sa ng TRICOM, bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ganun po. Wala akong problema doon. Yun naman pala. At least, kasi sabi nila, di ba yung TRICOM parang TRICOM on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanila magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuon TRICOM. Oho. So, yun pala. Sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun.